Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, ng buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas na magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minamahal na mga kapatid kay Kristo, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma. Ang salitang Kwaresma ay higit nating mauunawaan kung tatandaan natin ang bilang na 40. Kwaresma, 40. Ibig sabihin, 40 araw ang ibinibigay sa atin ng simbahan para ihanda natin ang ating sarili para sa pagdiriwang ng Misteryo Pascual. Kapag sinabi nating Misteryo Pascual, ito yung Paschal Mystery ng ating Panginoon. Ang kanyang paghihirap, ang kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay na ipinagdiriwang natin pagka Holy Week na. Kaya nga, third week na ngayon at tayo hinihikayat ng simbahan simula noong Ash Wednesday na paghandaan ang pagdiriwang ng Paschal Mystery, and we are given 40 days. Kaya nga bilangin ninyo, ilang araw nang nakaraan simula noong
pagpapahid ng abo sa ating noo. Matagal na yon, mahigit ng 15 araw. At ang sabi ng simbahan sa atin, paghandaan natin. Papaano ba natin pinaghahandaan ang tinatawag na Paschal Mystery ng ating Panginoon? At binibigyan tayo ng simbahan ng 3 paraan para ihanda ang ating sarili. At ito'y tinatawag nating 3 haligi ng kabanalan. Ang 3 haliging ito ng kabanalan na tinatawag na pagdarasal, paggawa ng kabutihan, at pag-aayuno. So, 3 bagay. Pag-ibayuhin daw natin sa ating pagdarasal. Una, paano ba tayo nagdadasal? Nag-intensify ba tayo ng effort sa ating pagdarasal ngayong panahong ito ng Kwaresma? Yun ang tanungin natin, may nabago ba sa ating pagdarasal, sa oras, sa quality ng ating panalangin? Alam nyo, matalino ni Satanas Kung kailan ka nagdadasal, tsaka naman tumutunog ang cellphone mo, kaya ang binibigyan mo ng pansin ay itong cellphone mo, di ba? Umaga, tanghali, gabi, bago pa matulog, titingin pa doon sa cellphone, at muling pagkagising, titingnan agad ang cellphone. Ganyan tayo Kaya nga masasabi nating tayo'y nagiging addict na ng cellphone. Mga addict na tayo. Hindi lang tayo sa drugs, nagiging addict sa cellphone. Ikalawa, ang paggawa ng kabutihan. We be more charitable. Dumamay sa kapwa, umalalay sa mga nangangailangan, dumalaw sa mga may sakit, at alam nating nangangailangan ng ating tulong, no? So, iyan ang paggawa ng kabutihan. At ang pangatlo, yung tinatawag nating pag-aayuno o tinatawag na pagdisiplina ng ating senses, ng ating mga gusto at hilig para higit nating maituon ang ating isipan at ang ating puso sa mga bagay na makalangit, spiritual things. Hindi ba sa ating buhay, kapag tayo ay tinanong, ano ba ang mas mahalaga? Ang espiritual o ang material? Ano ang sagot ninyo? Ha? Spiritual. Ano ba ang mas mahalaga? Ang katawan o ang kaluluwa? Alam natin ang sagot, sa isipan. Yes. Pero in practice, hindi nangyayari yan. Hindi nangyayari yan. Kaya nga, kinakailangan tingnan natin ang ating sarili. Anong pagpapahalaga ba ang binibigay natin para sa ating kaluluwa? O higit nating binibigyan ng pagpapahalaga ang ating katawan? Pagpapaganda ng katawan, ng mukha, pagpapaputi, magpakulay ng buhok, magpagawa ng kilay. Ganyan naman ang ginagawa ninyo di ba? Mahilig tayo na tawan-tawa siya bago kasi kilay niya So, hindi ba mga kapatid, sabi natin, mas mahalaga ang espiritual, mas mahalaga ang kaluluwa. Binibigyan mo ba ng tunay na pagpapahalaga ang mga bagay na makalangit, ang iyong kaluluwa? Tayo, kung kumain tayo, madalas for our bodily needs. May breakfast, may merienda, may tanghalian, may merienda, may hapunan, may late knacks pa nga sa gabi. Kaya marami sa atin dito matataba, matataba, mga high blood, mga diabetic, Hindi mapigil ang
pagkain ng masasarap, ng ice cream, ng lechon, baboy, manok. Nako, yun ang mga gusto natin eh. Yun ang gusto ng katawan natin. Kaya nga, masasabi natin, oo nga, mas higit kong binibigyan ng pagpapahalaga ang mga bagay na material, hindi yung spiritual. Kaya nga po, itong panahong ito ng Kwaresma, 40 araw, yung nakaraan, wag na nating balikan. Magsimula tayo ngayon. Kinakailangan pagbutihin natin ang ating effort sa pagdarasal, sa paggawa ng kabutihan, at sa pag-aayuno. Amen? Alam niyo po mga kapatid, napakaganda ding pagnilaya ng ating banal na ebanghelyo ngayon. Tinanong ang ating Panginoong Hesus ng isang eskriba, alin pong utos ang pinakamahalaga? Alam nyo, ang eskriba ay hindi ordinaryong tao. Yan ka-level yan ng mga pariseyo, mga eskriba, nung panahon ng ating Panginoong Hesus. Makapangyarihan silang mga tao, sila yung mga dalubhasa sa batas, sila yung pinakikinggan ng mga tao. Kung ano sabihin, yun ang ginagawa nila. Dahil ang mga eskriba at pariseyo, ang itinuturo nila, basta gawin mo ang sinasabi ng batas at ikaw ay maliligtas. Kaya nga ganun na lamang ang emphasis ng mga eskriba at pariseyo sa pagtupad ng batas. Kaya nga madalas silang nagkakairingan ng ating Panginoong Hesus. Kasi nga itong eskriba at pariseyo, binibigyan ng higit na pagpapahalaga ang mga bagay na makamundo, makabatas. Dahil sabi nila, maliligtas ka kapag sinunod mo ang batas. Anyway, ang sabi ng ating Panginoon dito sa katanungan, ang tanong, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon, ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Yun ang number 1. Pero may number 2 pa. Marahil yung eskriba na nagtanong sa ating Panginoong Hesus, iniisip niya isa lang ang isasagot ng ating Panginoon. Pero meron namang ikalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Alam po ninyo mga kapatid, kung pagninilaya natin itong mga pananalitang ito ng ating Panginoong Hesus, talagang masasabi natin, matindi itong hinihiling ng ating Panginoon. Mamahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas. Tapos, mamahalin din natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Tumingin nga kayo sa inyong mga katabi. Tumingin kayo sa inyong mga katabi. Tingnan ninyo yung mata, yung muta, yung kilay. Tsaka tanongin nyo inyong sarili, ito ba ang aking kapwa na mamahalin ko gaya ng pagmamahal ko sa aking sarili? No? Di ba mga kapatid, isipin nyo na lang, hindi ko nga masyadong kilala tong taong ito eh. Ba't ko ba mamahalin to? Napaka-chismosa nito. Hindi pa nagbabayad ng utang. May mga ganyang tao eh. Tapos sasabihin ni Lord, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya mo ba yan? No? Kaya nga mga kapatid, talagang kapag inisip natin ang mga turo ng ating Panginoong Hesus, tulad nito, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa, masasabi natin na para lamang itong isang coin na mayroon dalawang bahagi. May kara o krus, ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa kapwa. Hindi natin masasabi na mahal natin ang Panginoon Diyos kung hindi tayo makapagpatawad sa ating kapwa-tao. Hindi natin masasabi na mahal natin ang Panginoon Diyos kung hindi natin nakikita ang mga pulubi na nanghihingi sa atin ng tulong
If you cannot see the beggars around you, you will never see Jesus in the Eucharistic celebration. Yun ang magandang maunawaan natin na talaga palang ang ating pananampalataya, pagmamahal sa Diyos ay dapat makita sa ating pagmamahal sa ating kapwa-tao. Kaya po mga kapatid, itong mensahe ng ating banal na ebanghelyo ay talagang masasabi nating very challenging. And we really cannot rely on our own effort alone. We need to pray, we need to ask the grace of God para tayo ay makasunod sa Kanyang pinag-uutos sa atin. Amen?